talagang sa una mahirap mag-adjust, especially sa different country. Ibang culture, ibang language. Tapos at that time wala pa akong kumag-anak, ako mag-isa, solo akong lumakad. So yung pagka-homesick nandoon, at that time pa nga nakakadagdag pa yung hindi kami pwedeng bumalik sa Pilipinas because of the fact na binawal nga ang US forces na magpunta sa Pilipinas noong panahon ng assassination ni Colonel Roe, di ba? So hindi kami kahit pwede kami umuwi, hindi kami makabalik dito. Ilang taon din yun, I think mga 5 years na. Talaga? Na walang uwi. Yeah, so I really consider myself OFW na-experience ko yan. Na-experience ko yung 3 jobs, ha? Tatrabaho ako sa umaga sa military, tapos part-time ako sa iba-ibang ospital, plus nag-aaral pa ako. Bakit mo kailangan gawin yon? Actually, to keep myself busy. Wala akong ibang gagawin eh. Wala akong ibang gagawin kaysa gumawa kalokohan o maglasing o something. At least, alam mo yung direction mo na kailangang abala ka. Tama. Oo. Iba rin naman kasi yung mga dahilan ng marami nating mga kababayan, bakit kailangan nilang gawin ngayon yan? Lalo pa, di ba, ang baba ng palitan ng dolyar sa piso. So, kailangan nilang maraming mga trabaho. Oo. Ngayon ba talagang nararamdaman, apektado kayo sa Amerika nitong foreign exchange natin? Na-epekto in a way because may office din kasi ako dito sa Balikbayan Bus Distribution, tsaka sa mga travel. So yung value ng dollar namin dati, iba na bumaba. Maganda rin naman sa Pilipinas. I look at it na positive sign para sa Philippine economy. Kaya ngayon, nadalas nga ako dito dahil nakikita opportunity nasa Pilipinas ngayon with that kind of economic imbalance. May epekto doon sa mga boxes? Kung dati nakakapagpadala ng yung frequency ba, pwedeng mahinto, mas madalang, tama ba yun? Actually ngayon, mas marami. In fact, we're bakit? educating our clients sa Amerika or sa ibang parte ng mundo na mas maganda, magpadala lang sila ng goods through balikbayan boxes kaysa pera. Yes, kaysa pera. And then say, like a t-shirt, Ang t-shirt doon, dali mo dito is worth mga 5 times, 6 times. So, tuwa pa yung kamag-anak nila dito. Kasi bibili naman dito, no? Yung halaga same doon sa peso rate. Tama. And then, iba nating kababayan kasi, yung small scale, yung tinatawag natin small underground economy, Padala sila isang kahon galing sa ibang bansa. Yung mga laman nun, binibenta nila. Sa opisina, yung mga kasama nila sa trabaho. Dumodoble yung perang, yung value nun. And not only doble, mga 5 times, 6 times yan. Tama, kasi yung halagang yon, babawiin na lamang nila, no? Yung mababa, na palitan ng piso, kasi mura din naman nilang nabili ngayon sa dolyar. Tama yun. And then ngayon din, meron kaming project yung Philippine-based client. Namimili sila sa online. Ngayon, ang dami ngayon gumagawa ng bakit ang taas ng Philippine peso. So, they could shop online sa eBay and everything. Tapos may account lang sila sa amin. Dinideliver yun sa address namin sa Los Angeles. And then, siniship namin papunta dito. Masarap ba ang buhay sa abroad? Alam nyo, akala nitong ating mga kababayan na, wow, sa Amerika, wow, sa Europa. Masarap nga ba ang buhay sa abroad? Manny? Actually, masarap. Masarap din dito, Masarap para sa Sa masipag? Tsaka lahat, anywhere naman may kanya-kanyang flavor yan Say, pumunta ka sa Saudi, maganda sa Saudi, may magandang time na nando, may magandang time na maganda sa Pilipinas, sa Hong Kong, or anywhere in the world Kumbaga, maganda lahat yan, depends on your perspective di ba? Madali bang mabuhay sa abroad? Ayan, totoo, napakadali, basta masipag ka. In fact, imagine, nakapag-3 trabaho ko. Hindi ka maubusan ng trabaho doon Unlike dito, nakikita nga sa company, dahil nag-a-apply na magtrabaho. Doon, laging available ang trabaho. Huwag ka lang mapili, In fact, minsan nga, natatawa nga ako nung unang salta ko doon. There are 12 of us. May kasama akong lawyer, may kasama akong doktor and everything. Unang ginawa namin sa barracks, nag-cleans kami ng bathroom. Yung isang kasama ko, umiiyak, may doktor. Sabi, doktor ako, ba't ako nag-cleans ng bathroom? Nakakalimutan mo kung ano profesyon mo. Oo, basta you just follow your pride and gawin mo yung trabaho. Marangal naman yun, hindi ka naman nag-aano, di ba? So, wala lang pilihan, kumbaga. Mahirap na mga trabaho, pero mabubuhay at mabubuhay kung masipag lamang. Tama. Ibig sabihin mo, Manny, walang puwangan tamad sa ibahing dagat. Tama. In fact, just to let you know, yung doktor na umiiyak na yun, na yung bagong salta kami, ngayon, neurologist na ngayon. Talaga? Oo, naging doktor din siya sa Amerika, neurologist pa, scholar pa siya ng gobyerno, di ba? Wow. One of the top neurosurgeons. Pero nagsimula siya dun sa ganung klase ng mga trabaho muna. Oo. And patuloy na ginagawa pa rin ito na marami mga Pilipino doon? Ngayon, wala nang recruitment sa Subic Bay, ininto na yun. But then, of course, maraming mga immigrants na pupunta doon.
continuous pa rin trabaho. Masipag ang Pinoy, alam mo ng mga employers yan eh. Still, America pa rin kasi ang melting pot, hindi ba? Correct, Mm. correct. At talagang kahit ano mga lahi, itong pinipili na puntahan. Ano mayroon sa Amerika na sa palagay mo ay ito ang rason kung bakit pinipili, hindi lamang din na marami nating mga kababayan na magtungo dyan at mabuhay? Una-una is pantay-pantay eh. In fact, sa office nga natin, ano, or anywhere sa Amerika, ano, ang dami dyan mga anak ng milyonaryo, anak ng mga kilalang tao, but then they would like to start nang hindi umaasa sa magulang nila. So one of the training grounds sa kanila is magpunta sa Amerika para mabuhay sila, maraman lang buhay na, oo, sariling kahit to, wala ang kinalaman daddy ko, walang kinalaman mami ko, akong gumawa nito. Kahit sa Filipino community, yung polisiya na 18 years old, kailangan independent na siya, ganun na rin sa ating mga kababayan? Sa Amerika. Oo. Of course, nandiyan ang Filipino values eh. No? Hindi maalis yan na kagandahan nga yan, yung mga bata doon. Lagi may backup. Not only ang magulang, nandiyan lolo't lola pa nila. Oo. Tapos yung mga tita-tita. Wala doon sa ibang mga lahi. Tayo Tama, mayroon nun. oo. Kaya very extended na family doon. Kaya matatag ang Filipino society doon eh, dahil ang dami lang support, emotionally, financially. Ikaw din ata, very much involved sa Filipino community.